Welcome to BAR Matters Guide. Ang videong ito ay tungkol sa inyong mga tax obligation na makikita sa inyong Certificate of Registration. So kung bagong registered ka sa BIR, pakitingnan ang inyong Certificate of Registration na binigay ng BIR. Dito sa upper part ng Certificate of Registration, makikita dyan ang mga basic information nyo tulad ng TIN, name, TIN issuance date, kung head office or branch ba ang business mo, at makikita din dyan yung address mo. Then, dito naman sa baba makikita ang mga reminders. Yung mga reminders na yan dapat binabasa din natin yan kasi ito ay mga important instruction na magagamit mo in the future or for your day-to-day operation. Now, dito naman tayo sa middle part. Dito makikita ang tax types. Bali ito yung mga tax na obligasyon yung bayaran, if applicable. Kaya wag ka mag-worry sa mga tax na hindi nakasulat dyan kasi hindi mo yan obligasyon. Every taxpayer pwede yan magkaiba ang tax types depende sa laki niya at depende sa kanyang registered activity. Dito naman sa form types, makikita nyo ang form number ng tax return na kailangan nyo gamitin sa pag-file at pagbayad ng tax na makikita dito sa inyong tax types. Ang tax return or tax forms ay pwede nyo yan makita sa BIR website or makikita din yan sa tax return filing application like yung BIR form system ng BIR. Then jump muna tayo dito sa filing due date. Sa column na ito makikita ang mga deadline ng pag-file at pagbayad ng mga taxes na makikita sa inyong tax types. For example dito sa individual income tax na may form type na 1701Q, sabi dito ang first quarter niya ay due on or before May 15. Bali daw ang transaction from January, February, and March ay papailan ng tax return na 1701Q on or before May 15. Ang second quarter naman na composed of April, May, and June ay due for filing on or before August 15. Then ang third quarter naman na composed of July, August, and September ay due on or before November 15. So, ang Form 1701Q ay 3 bisis nyo ipafile sa isang taon. So baka may magtanong dyan na, di ba ang isang taon ay may 4 na quarters? Nasaan and kailan ipafile ang fourth quarter? For the information of everybody, wala pong ipafile na fourth quarter na 1701Q kasi hindi nga nakasulat dyan. Gaya ng sabi ko, wag nyo problemahin yung wala dyan kasi hindi nyo yan obligasyon. Yung reason niyan, bakit wala ng fourth quarter kasi magpa-file din kayo ng annual income tax return. Ito yung dito sa second row na tax type. Bali diyan napapasok yung transactions from January to December which is included na diyan ang fourth quarter. Now dito tayo sa filing start date. Dito makikita nyo yung period kung kailan ka dapat mag-start na mag-file ng tax return. For example sa filing start date nakalagay July 1, 2023, alam nyo kung bakit. Kasi nag-register po siya sa BIR April 20, 2023, bali ang month ng April ay pasok sa second quarter na composed of April, May, and June. So dapat matapos mo muna ang second quarter bago ka mag-start mag-file ng Form 1701Q. Ang second quarter under calendar year ay magtatapos sa June 30, kaya starting July 1, 2023 pwede ka na mag-file ng second quarter na 1701Q until August 15 na deadline. Pag mag-file and pay ka after sa deadline magkakaroon na po yan ng penalties. Baka may magtanong na naman dyan na paano ang first quarter, kailangan din ba i-file? Ang sagot hindi ka magpa-file for the first quarter, kasi during the second quarter ka na na-register sa BIR. So yung first quarter na yan doon na niya mapapa-file sa year 2024 kasi mako-complete na yung year from January to December. For the information of everybody, pag individual taxpayer po kayo ang susundin nyo lang na taxable period ay calendar year meaning from January 1 to December 31. Yung pwede lang gumamit ng ibang taxable year or fiscal year ay ang mga non-individuals like corporations. Sa filing frequency nakalagay na quarterly kasi quarterly ang pag-file base dito sa filing due dates. Now punta naman tayo dito sa pangalawang tax type. Ito ang individual income tax na may form type na 1701 or 1701E. Pag ang option mo during the taxable year ay optional standard deduction or 8% income tax ang gagamitin mo sa pag-file ng annual income tax ay itong form 1701E. Pero kung under itemized deduction ang gamit mo,
Ang form na gagamitin mo sa pag-file ay ang 1701. So, kung gusto mo ng further discussion sa itemized deduction, optional standard deduction, and 8% income tax, paki-view na lang yung iba kong videos dito sa channel ko. Dito sa filing date, nakalagay January 1, 2024 kasi kung April 2023 siya nakaregister, kailangan niya muna tapusin ang period na April 20, 2023 to December 31, 2023. So by January 1, 2024 pwede na siya mag-file ng annual income tax return up to April 15, 2024 na deadline without penalties. Now dito naman sa third na tax type, na quarterly percentage tax, ang gagamitin na form ay 2551Q. Ang filing due date nito ay within 25 days after the end of each taxable quarter. Bali ang first quarter na composed of January, February, and March ang deadline niyan ay April 25, ang second quarter naman ang deadline niyan ay July 25, ang third quarter ay October 25, at ang fourth quarter ay January 25. Ang filing start date dito ay July 1, 2023 kasi kailangan niya muna matapos ang period na April 20 to June 30 bago siya mag-file ng Form 2551Q. Dito sa mga reminders, pa-complain nyo lang yan, pero itong number 1 sa annual registration fee, tinanggal na po ito kaya kung may nakalagay pa dyan sa certificate of registration nyo, lalo na yung mga na-register prior to year 2024. I-disregard na lang nyo yan kasi hindi na yan applicable starting January 22, 2024. Then regarding sa pag-accomplish ng mga forms na 1701Q, 1701, 1701A, 2551Q paki-watch na lang yung ibang video ko dito sa channel para may idea kayo paano gawin yon. So, that's it for this video. Don't forget to like and share this video and subscribe to this channel. Thank you.